Earlier that day, Sonny, Dino, tawag ni Rosana. Boss, sagot ng dalawa. Maghanda kayo, lilipat na tayo sa bago nating tirahan. Utos ni Rosana sa kanila. Masusunod boss, sagot naman ni Dino at pumasok na silang dalawa sa loob ng bahay. Lumabas si Jaisal at lumapit sa kanya. Mama, oras na para kumilos tayo anak. Saad ni Rosana kay Jaisal. Nanayuko ng dalaga ang ulo niya at yumakap sa kanyang ina. Umaasa ako na hindi na sana ahantong sa ganito. Saad ni Rosana. Boss, tawag ni Sonny. Ano? Nakahanda na ang lahat. Balita niya rito. Lumabas na rin si Julie sa bahay. Bit-bit ang maliit na bag sa kalawang kamay niya at mahabang maleta naman sa kanan. Handa na rin ako. Saad niya kay Rosana. Jaisal. Yes mama, nakahanda na rin ang gamit ko. Sagot naman ng dalaga. Lumabas ng bahay si Dino dala ang mga bagahe nila. Binalita ni Wilfredo na nakahanda na ang bagong lilipatan natin. Hinihintay na nila tayo. Balita niya kay Rosana. Sige, isakay na lahat yan sa kotse at aalis na tayo ngayon din. Utos nito at kumilos na sila. Boss, paano si Bugoy? Tanong ni Sonny. Ako na ang bahala sa kanya. Isang lugar lang ang pwede niyang tambayan. Saad nito. At sumakay na sila sa sasakyan at umalis. At ngayon, hininto ko ang sasakyan 2 kanto ang layo sa Blue Heights Tower at ipinarada ko to sa likod ng isang tindahan. Natanaw lang ang gusali. Maghanda tayo. Saad ni Johnny sa akin. Kaya lumabas kami pumunta sa likod. Sinuot ko ang bulletproof vest. Pati na rin ang imang gamit sa katawan ko. Pati na rin sa kanang hita ko para malagyan ko ng secondary sidearm ko. Parang sanay ka na rito saad ni Johnny sa akin. Dumaan kasi ako sa training. Oo nga pala, graduate ka nga pala sa PNPA. Sagot nito. Hindi sa PNPA ko nakuha ang training ko. Sagot ko sa kanya na napansin kong napatigil siya at tumingin sa akin. Saan mo nakuha ang training kung hindi sa PNPA? Gulat niyang tanong. Pagkatapos naming maghanda, sinara na namin ang likuran ng SUV at nilagay ko na ang bag sa likuran ko. Sa mami ko. Sagot ko sa kanya. Sabay kasi ako sa M16 rifle na hawak ko. Mami ha? Saad niya na natawa lang ako at tinapik ko na siya sa balikat. Kung kilala mo lang ang mami ko, not an army in the world ang makapagpigil sa kanya. Natatawa kong saad sa kanya na natawa na rin siya. Muli na kaming sumakay sa sasakyan at tinahak na namin ang daan papunta sa gusali. Iliko mo sa kaliwa Ken, saad ni Johnny. Kaya niliko ko ang sasakyan sa kaliwa at tinuro niya sa akin kung saan ko ito ipaparada. Sakto ang lugar na hinintuan namin dahil madilim at tago sa mga tao sa labas. Pansin ko na makikita mo ang entrance ng gusali sa dulo ng kalye. Alam mo talaga ang lugar na ito, saad ko sa kanya. Oo, yun ang una kong inalam para kung may operation kami. Madali kong maibibigay sa superior ko ang tamang daan para mapasok namin ang gusali. Maganda na tayo. Lumabas na kami. Dito Ken, tawag niya sa akin. Teka, kala ko ba? Takang tanong ko sa kanya dahil naglakad kami hindi papunta sa gusali, kundi sa dulo ng kalyeng pinaradahan namin. Kaya ng sinabi ko sa'yo, may daan na pwede nating pasukin ng gusali na hindi nila malalaman. Saad nito nung yumuko siya at tinulak ang isang kariton. Dito, saad niya at tinuro niya sa akin ang butas na kasya ang 2 tao. Imbornal? Oo, bakit?
Wala. Sige. Sagot ko. At nauna na siyang bumaba at sumunod naman ako. Ang baho dito. Pasensya na. Dito kasi dumadaan ang lahat ng tubig mula sa gusali. Paano mo naman nalaman ng lugar na to? Tanong ko sa kanya habang sinusundan ko siya. Galing sa engineer na gumawa sa gusali. Dito, Ken. Tawag niya. At tuminto kami sa harap ng isang bakal na pinto. Saan ang lagusan nito? Tanong ko. Sa basement to ng gusali. Tulungan mo ko. Saad niya. Kaya tinulungan ko siyang hatakin ng pinto para bumukas. At nung gumalaw na ito, nagdulot to ng ingay. Kaya tumigil kaming dalawa. Baka may makarinig. Saad ko. Walang tao ngayon. Gaya ng sinabi ko sa'yo, konti lang ang taong nagbabantay sa gusali ngayon. Hinila na namin to pabukas. At nung nabuksan na namin to ng kaunti, pumasok na kami sa loob. Sobrang dilim rito. Kaya gamit ang flashlight, pumunta kami sa dulo ng basement. At doon, nakita namin ang pinto. Huminto na muna kaming dalawa. Nag-check kami sa mga gamit namin. Kumuha ako ng salamin sa loob ng bag ko at inislide ko to ng konti sa ilalim ng pinto para tignan kung may tao ba sa labas o wala. Clear. Saad ko. Kaya binuksan ko ng dahan-dahan ang pinto. At gaya kanina, nilabas ko ng konti ang salamin para tignan kung may CCTV ba sa labas o wala. Clear. Muli kong saad, kaya lumabas na kami. Pareho kaming naka-bulletproof vest at may nakabiti na secondary rifle sa gilid namin. Bag na may lamang mga bala at granada at 2 sidearms sa magkabilang hita namin. Sumunod ka sa akin. Watch my back. Saad ni Johnny. Suppressor on. Saad ko. Kaya nilagyan na namin ang suppressor. At nagsimula na kaming maglakad papunta sa stairway. Target is on 13th floor. Keep your eyes peeled and ears on at all time. Saad ni Johnny. Roger. Sagot ko. At nagsimula na kaming umakyat sa hagdanan. Habang nakatutok ang armas niya sa harap at sa akin naman ay sa likuran namin. Nasa 3rd floor na kami nang biglang tumigil si Johnny. Bakit? Shit, CCTV. Saad nito. Kaya umatras kami pababa ng hagdanan nang biglang bumukas ang pintuan sa 2nd floor. Enemy. Saad ko. Kaya wala akong choice nung nakita niya kami at tinutok niya na ang baril sa amin. Kaya binaril ko siya at agad siyang natumba sa sahig. Shit. Napamura si Johnny. Kaya mabilis kaming bumaba sa platform ng 2nd floor para habulin ang pinto. Dahil alam namin na magdudulot to ng ingay pag sumara. Got it. Saad ni Johnny nung nahawakan niya na ang pinto. Good. Pareho kaming nakahinga ng maluwag. Hinila ko palayo sa pinto ang napatay ko. No choice, Ken. Saad ni Johnny sa akin. Assault formation. Sagot ko sa kanya. Assault formation. Sagot naman nito. Kaya nauna siya sa pinto at nasa likuran niya ako. Nung tinapik ko siya sa balikat, agad siyang pumasok payoko at sumunod ako sa kanya. Na agad akong tumalikod sa kanya para bantayan ang likuran namin. Maganda ang progress namin dahil wala ngang masyadong nagbabantay sa gusali. Kaya natuwa kami nung narating namin ang kanto, malapit sa elevator. Pero ang hindi namin inaasahan ay ang pagbukas nito sa kayang 2 tauhan ng gusali. Ken! Sigaw ni Johnny. Kaya sabay kaming dumapa sa sahig at sabay naming pinagbabaril ang 2 tauhan sa loob ng elevator. Sabay silang bumagsak sa loob at doon narinig namin ang alarm ng gusali. Shit! Napamura kami pareho ni Johnny. Nawala na ang element of surprise natin. Saad ko kay Johnny. Nag-reload kami
at sumakay kami sa elevator papunta sa 13th floor. Ihanda mo ang sarili mo, saad ni Johnny sa akin. Dahil alam na namin naghihintay na sa amin ang mga tauhan ni Eduardo sa taas. Inabot ko ang phone ko sa kanang bulsa ng pantalon ko at tinanap ko ang pangalan ni Lolo Rudy. Niready ko to just in case nang huminto na lang bigla ang elevator at namatay ang ilaw sa loob. Shit, pinatay nila ang elevator, saad ni Johnny. Sa taas, saad ko, kaya tinulungan niya akong umakyat sa bubong at hinila ko naman siya paitaas. Parang marami kang alam saad ni Johnny. Believe me, kung kasama mo ang mami ko, marami ka talagang malalaman. Tara, umakyat na tayo. Yaya ko sa kanya. Kaya nagsimula na kaming umakyat sa hagdanan na nasa gilid ng elevator shaft. Kamusta ka, Johnny? Tanong ko sa kanya. Dahil mabagal ang pag-akyat niya. Maayos lang ako, Ken. Sagot nito na para bang nahihirapan siyang huminga. Gusto mo bang magpahinga na muna tayo? Sira ka ba? Saad nito na natawa na lang ako. Baka ako gusto mong magpahinga muna. Hindi. Kailangan nating makarating ng 13th floor. Saad niya. Kaya tumango ako at tinuloy ng pag-akit namin. Sir, hindi namin sila mahanap. Balita ng isa sa tauhan ni Eduardo. Sir, payo ko lang po. Umalis na kayo dito at kami nang bahala sa kanila. Saad ni Roger kay Eduardo. Hindi. Alam kong si Ingrid ang pakay ni Johnny rito. Pero sir, delikado po kung mananatili kayo rito dahil alam kong malaki ang galit sa iyo ni Johnny. Saad ni Roger sa kanya. Hindi ako natatakot kay Johnny. Pero, naku-curious ako kung bakit kasama niya ang apo ni Rudy. Hindi kaya sila ang nagtago kay Johnny? Malalaman natin. Kailangan kong makuhang buhay ang bata na yun. Si Johnny, tanong ni Roger, na tumingin lang sa kanya si Eduardo. Masusunod, sir. Sagot ni Roger. Lumabas na si Roger at nag-iwan siya ng mga tauhan sa labas ng opisina ni Eduardo. Kayo, dito lang kayo. At wag na wag niyong iiwan ang posisyon niyo. Utos ni Roger sa kanila. Tawagan mo ang mga tauhan natin sa baba. Sabihin mo sa kanila, muling paanda rin ang elevator. Utos ni Roger, na agad namang kumilos ang mga tauhan niya. Ako ang tatapos kay Johnny. Saad niya sa kanyang mga tauhan. At pumunta na sila sa may elevator. Umakyat sa hagdanan ng ibang mga tauhan ni Eduardo. Habang yung iba naman ay pumosisyon sa harapan ng elevator sa bawat floor ng gusali. Narinig namin gumalaw ang elevator. Not good. Saad ko kay Johnny. At napansin ko na nasa 16th floor pa lang kami. Bilisan mo, Johnny. Saad ko sa kanya. Kaya binilisan namin ang pag-akyat sa hagdanan. Nasa 7th floor na kami nung umakyat bigla ang elevator. Johnny, bilisan mo. Saad ko sa kanya dahil malapit ng elevator sa amin. Damn it. Narinig ko galing kay Johnny dahil nahirapan na siyang humakbang dahil sa sugat niya. Kaya ang ginawa ko, hinawakan ko ang vest niya at hinila ko siya paitaas. Kaya mabilis siyang nakakyat sa hagdanan at pumesto sa kabilang side ng hagdanan. Dumikit ka! Saad ko sa kanya, kaya dumikit siya sa pader. At doon dumaan sa harap namin ang elevator. Nakahinga kami ng maluwag at natawa kami pareho dahil sa pangyayari. Tara, yaya ko sa kanya. At nung tumingin ako sa itaas, ilang akyat na lang nasa 8th floor na kami. Malapit na tayo. Saad ko sa kanya. Kaya nagsimula kaming umakyat nang biglang narinig namin bumaba ang elevator. Oh fuck. Napamura kami pareho. Kaya nagbandali akong umakyat at pinilit na buksan ang pintuan ng 8th floor para makapasok kami sa loob. Ken! Tawag ni Johnny. Bakit?
Wala ka bang narinig? Yung elevator, oo. Sagot ko na umiling siya. Hindi, pakinggan mo. Saad nito, kaya nakinig ako. Crap! Heto, saad niya at inabutan niya ako ng granada. Just in case. Saad nito sa akin. Kaya pinilit kong buksan ang pinto. At nung bumukas ito ng kaunti, tinanggal ko yung pin ng granada. At binato ko to sa loob. Sabay baba ko sa hagdanan. Nakarinig kami ng sigawan. Kasunod ang pagsabog ng granadang binato ko kanina. Bilis! Saad ni Johnny sa akin. Kaya umakyat ako at binuksan ko ang pinto. At lumabas ako. Tinotok ko ang baril sa paligid. At nakita ko na may mga katawang nakakalat sa paligid. Johnny! Tawag ko sa kanya. Na agad siyang umakyat at pumasok sa loob. Yuko! Sigaw ko. Nang may natamaan akong mga taong pumasok sa loob ng floor. Pinagbabaril ko sila. Na tinamaan ko ang ilan sa kanila. Habang yung iba naman ay mabilis na nakatago sa likod ng mga furniture. Agad kaming pumwesto sa likod ng malaking bilog na pader at magkadikit ang likuran naming dalawa. Sumuko na kayo kung ayaw niyong mamatay. Sigaw ng isa sa tauhan ni Eduardo. Puwisit ka, saad ni Johnny. Sabay kuha niya ng granada at hinagis niya ito. Nang narinig namin sila nagsigawan at nagtakbuhan, sabay sumabog ang granada. Let's go, saad ni Johnny. Lumabas kami sa likod ng poste at sabay kami nagpaputok sa kalaban. Habang tumatakbo kami papunta sa pintuan ng stairway, sabay tadyak ko sa pinto at bumukas ito. Nagbato ng granada si Johnny sa mga kalaban namin, sabay takbo namin paakyat sa itaas at narinig naming sumabog ang granada. Ken, hold muna, saad ni Johnny. Kaya huminto kami sa platform sa gitna ng 8th and 9th floor. Bakit? Tanong ko sa kanya. At napansin kong dumugo ang gilid niya. May tama ka? Tanong ko sa kanya. Hindi, sugat ko to kanina. Shit, kaya mo pa ba? Oo, kaya ko pa. Ako sa harap, ikaw sa likod. Saad ko sa kanya na pumayag naman siya. Kaya nagsimula na uli kami umakyat ng hagdanan. At narating na namin ang 10th floor. Nang makarinig kami ng maraming yapak sa loob nito. Johnny, bilis! Saad ko sa kanya. Dahil alam kong kung matatabunan nila kami dito, hindi magiging pabor sa amin ang sitwasyon. Pagdating sa 11th floor, biglang bumukas ang pinto. Kaya binaril ko ang mga taong lumabas nito. Habang si Johnny naman ay abala sa mga tauhan na nanggagaling sa 10th floor. Hinila ko ng mahina si Johnny nung napatay ko ng mga kalaban ko. At sumunod na siya sa akin. At kumuha muli siya ng isang granada. At binato niya to sa hagdanan. At saktong nakakyat na kami sa hagdanan papunta sa 12th floor nung sumabog ito. Huminto na muna kami sa pinto ng 12th floor dahil biglang nalang bumagsak si Johnny. At napansin ko na nangihina na siya. Shit, masama to. Saad ko na umawak siya sa braso ko. Tuloy natin, Ken. Nandito na tayo. Wala na tayong ibang choice. Saad ko sa kanya. Ha? Hinihingal na siya. At narinig ko ang yapak ng mga paa na paakyat sa hagdanan. Kumuha ako ng granada sa bag ko at binato ko to sa hagdanan. Sabay hila ko kay Johnny papasok sa loob ng 12th floor. At narinig kong sumabog ang granadang binato ko kanina. Nasa na tayo? Tanong ni Johnny. Nasa 12th floor na tayo. Sagot ko sa kanya. Nadahan-dahan siyang bumangon. Kaya inakay ko siya para tumayo. Handa na ako. Saad nito. Sige, tayo na. Saad ko sa kanya. At muli na kaming naglakad. Dito, Ken. Saad niya sa akin. Kaya pinauna ko siya
habang binabantayan ko ang likuran namin. Bakit parang walang tao dito? Mostly sa mga tauhan ni Eduardo, nagbabantayan sa lobby at sa opisina niya. Saan tayo pupunta? Tanong ko sa kanya. Dito. Alam kong nandito siya. Saad ni Johnny sa akin at tuminto siya sa isang pintuan. Binuksan niya ito at nung tumayo ako sa likuran niya, nakita ko sa loob ang isang babae na nakahiga sa kama. Si Ingrid. Saad ko na lumingon sa akin si Johnny. Dito ka lang sa may pinto. Bantayan mo ang posisyon natin. Saad niya na tumango ako at pumasok na siya sa loob. Niluhod ko ang isang tuhod ko at pumwesto ako. Lumingon ako sa kanila at nakita ko na lumuhod si Johnny sa tabi ng kama. Hinimas niya ang mukha ni Ingrid. Naalala ko tuloy si Sofia pero umiling na lang ako para alisin ang isipan na yun at tinuon ko ang pansin ko sa paligid. Mila, narinig kong saad ni Johnny. Mila, nandito na ako. Narinig kong umungol si Ingrid. Albert? Oo, ako ito. Nandito ko para iligtas ka. Albert? Shh! Huwag ka nang umiyak. Aalis tayo dito. Lalayo tayo. At maninirahan na tayo ng tahimik. Gaya ng pinangarap natin noon. Patawad. Patawad, Albert. Hindi. Hindi ka dapat humingi ng tawad sa akin. Ako dapat ang humingi sa'yo noon. Saad ni Johnny. Noong nilingon ko sila, nakita kong tinatanggal na ni Johnny ang tali sa mga kamay ni Ingrid. Nagyakapan silang dalawa at nakita ko rin na naghalikan sila. Kaya umiwas ako ng tingin at hinayaan na silang maglambingan. Aalis na tayo dito, saad ni Johnny. Hindi na pwede, saad ni Ingrid. Kaya napalingon ako sa kanila at nakita kong tumingin sa baba si Ingrid. Hinangat ni Johnny ang kumot na nakatabon sa ibabang parte ng katawan ni Ingrid. At nagulat na lang siya at naluha sa nakita niya. Anong ginawa nila sa'yo? Umiiyak na saad ni Johnny nung nakita niyang putol na ang dalawang binti ni Ingrid. Shh! Mahal ko, saad ni Ingrid. Papatayin ko sila. Papatayin ko sila. Sumigaw sa galit si Johnny. Shh, mahal ko. Saad ni Ingrid. Naniyakap niya si Johnny at pareho silang umiyak dahil sa sinapit nilang dalawa. Naaawa ko sa kanila at lalo ko lang tuloy naaalala si Sofia at ang relasyon naming dalawa. Tama ba kung hindi nahabulin si Sofia? Si Alona? Ano nga ba talaga kaming dalawa? Ang tumatakbo sa isipan ko. Pero naputol na lang to nung may narinig akong ingay sa dulo ng hallway. Johnny! Tawag ko sa kanya. Mila. Nasa ilalim ng kama ko. Kunin mo. Saad ni Ingrid. Kaya kinuha ni Johnny ang sinabi ni Ingrid. At nakita ko nung inangat to ni Johnny. Ang itim na libro. Saad ko. Yan ang listahan ng mga taong pinatay na Eduardo. At nandyan din ang listahan ng mga operasyon nila. Paliwanag ni Ingrid. Nandito na lahat? Tanong ni Johnny. Oo, pero hindi yan ang original. Kinopya ko lang yan sa original na libro ni Eduardo. Johnny, malapit na sila. Saad ko sa kanya na nagkatinginan silang dalawa ni Ingrid. Itatakas kita dito. Hindi na. Wala na tayong panahon. Hindi kita iiwan dito. Hindi.
Magiging pabigat lang ako sa inyo. Saad ni Ingrid. Napatigil na lang ako nung may narinig akong ingay sa labas ng building. Ano yon? Tanong ko kay Johnny. At nanlaki na lang ang mga mata namin nung nakita naming may dumaan na helicopter sa labas ng kwarto ni Ingrid. Johnny, tumakas na tayo dito. Sigaw ko sa kanya dahil alam kong backup yon ng mga tauhan ni Eduardo. Hindi kita pwedeng iwan dito. Saad ni Johnny kay Ingrid. Johnny! Tawag ko sa kanya. Natumingin lang siya sa akin at binalik ang atensyon kay Ingrid. Samantalang nakarating na sa lobby si Roger at tinignan niya ang CCTV monitor sa security office. Nasaan na ba sila? Tanong niya sa tauhan niya. Sir, last feed po nakita namin sila sa 10th floor. Balita ng tauhan nito. Boss, tumawag yung mga tauhan natin. Nasa 12th floor sila sa silid ni Ingrid. Balita ng isa pang tauhan niya. Punyeta, akin na sila. At nagbandili siyang lumabas ng security room. Kayo, bantayan niyong mabuti ang lobby. Kayong apat, sumama kayo sa akin sa 12th floor. Utos niya sa mga tauhan niya at tinawagan niya na si Eduardo sa cellphone. Sir, nasa 12th floor po si Johnny at si Ken. Balita niya sa matanda. Tama nga ako. Si Ingrid nga ang pakay ni Johnny. Sir, aakyat na kami sa 12th floor. Huwag mong galawin ng bata. Gusto kong makausap siya. Pero alam mo nang gagawin kay Johnny. Masusunod po, sir. Roger. Tawag ni Eduardo. Po? On a second thought, dalhin niyo silang dalawa sa harapan ko. Gusto ko, ako ang papatay sa kanya. Saad ni Eduardo nang umiting na lamang si Roger. Masusunod, sir.